Hi guys, good day sa lahat. So, ito po yung ano natin, BYD Shark 6. So, for almost 1 month and 2 weeks, first time po niyang mag-charge sa kuryente. So, ongoing pa yung process ng video natin guys, yung from Silang to Mindanao, then Mindanao to Silang natin na biyahe. So ngayon guys, nakauwi na kami ngayon sa Silang. So ang nangyari, so yung bahay na tinitirhan namin walang grounding. So nag-testing ako sana mag-charge yung nakarang linggo. So nag-error yung yung portable charger natin. So ngayong araw, ginawan ng paraan. Salamat lang din sa YouTube kasi maraming nag-tutorial. Parang lang to. For emergency use lang muna to habang inaantay pa namin yung in-house namin na electrician para gumawa siya ng yung 7 kilowatt na yung charger na libre ng BYD. Yung portable lang muna yung pinapagana namin ngayon. So yung portable, gumawa kami ng yung parang outlet kasi walang grounding. So yung outlet ginawan namin ng grounding. So eto na siya. Pakita ko sa inyo guys yung forma. Tsaka ipapakita ko din sa inyo kung paano ko ginawa. Yung for emergency use only lang to guys. Hindi to siya hindi to siya pwede pang depende. Dito siya pwede yung araw-araw mong gagamitin. For emergency lang to kasi mahal yung gas ngayon guys kaya kailangan kong pag nag-charge ako nito kailangan kong bantayan. Hindi kagaya nung may grounding talaga sa bahay mo na kahit natutulog kapag kinabukasan kaya mong pabayaan. Ito kasi portable lang kasi. Tsaka yung outlet portable lang din ginawa natin. Pero hindi natin pwedeng matutulog tayo na naka-charge. So limit lang tayo kasi kailangan natin bantayan din. Kasi baka mag-init or kasi first time din natin tong gawin. So di ko din alam o di din ako nag-research kung safe ba to. Pero ito yung pinaka gumana siya sa BYD namin ngayon. So first time nag-charge tayo ngayon. So kanina 27% yan. So naka-charge na tayo ng almost 4%. So yung output lang na galing sa bahay namin is 1.9 kilowatt lang daw yung power. 1.9 kilowatt lang yung galing sa bahay natin na output. So yan lang talaga yung nakayanan ng outlet na ginawa natin. In-order ko pa yung sinasabing RCBO na breaker. Tsaka yung yung grounding rod. May grounding rod na para maganda talaga yung maganda talaga yung grounding niya. So in-order ko pa yun. Kasama yung JFCI kasi mas safe daw yung JFCI na outlet Ang ginagamit ko ngayong outlet yung lang. Yung Saruyo lang na outlet, yung 3 Pro na may grounding. Pakita ko sa inyo guys, wait lang. So ito lang. Ito siya ngayon guys. Ito siya ngayon. So now to charge. Na-charging daw siya. Ayan, charging. Ayan guys. So ito yung, sorry makalat guys. Makalat yung charger natin. Charging ang gano'n. So ito yung ginamit kong ito yung ginawa kong outlet. So gumawa lang ako ng ngayon buksan natin to guys kung anong ginawa ko. So gumawa lang ako ng mahabang linya. Tapos ito yung ginawa kong parang grounding niya. So ginawa ko kasi sabi malapit sa halaman. So ito lang yung pinaka the best na malapit na halaman ko, puno ng saging malapit sa amin. Kasi yung puno ng saging basa yung ilalim kasi matubig yung puno ng saging. So ibig sabihin maganda yung grounding dyan siguro. Siguro lang. Siguro. So dyan ko nilibing yung bakal. Hindi pa to temporary lang to guys. Bakal lang yan. Bakal. Sa mga nasa 2.5 meters yan nilibing ko. Pinakbo ko inano ko ng martilyo na malaki yan. Mahaba yan. Tsaka gumawa din ako ng isang ito din, pangalawa. Kasi baka in case na hindi siya gagana to, mayroon din siyang grounding.
Yun, nakasuksok din doon. Itong ano to? Number, itong number ano to? Hindi ko alam kung anong number ng kuryente. Nilibing ko lang din yan doon. Sa lupa lang din na malambot. Kasi yun yung ginawa ko. So, buksan natin yun mamaya kung paano natin paano ko ginawa yan, yung grounding na portable. So ngayon, nagcha-charge siya. So, ito lang yung setup. Sa amin, sorry, dami naming sako-sako. Construction kasi yung namin. Yung negosyo. Konting negosyo. So kanina, 32. So ngayon, naging 33% na siya, guys. Ito. 33% na siya. Tapos 1.9 kilowatt. 20 hours nga lang daw, guys. So pakita ko sa inyo, guys, kung paano natin ginawa. See you. So guys, so ito yung outlet na ginamit ko. So yung brand nito Royo. So ito yun. So pag gumawa tayo ng outlet sa bahay, ganito naman yung N tsaka L tsaka yung sa gitna, itong gitnang part. Ito lang, guys, itong gitnang part na to, neutral po yan, yung dalawang butas na yan. So ito yung L ay N tsaka L. So pag dalawang saksakan, dalawa lang din dito yan. So ginawa ko ganyan na lang, ginawa ko isa dito sa N. So ito sa amin sa silang, dalawa lang yung sa silang na pag gumawa ka ng outlet yun yung outlet to. Ito yung outlet, yung saksakan. Ito yung pinakasaksakan. So madali ko lang gawin to. So heavy duty na ang tawag ito, saksakan. 250 volt, 15 ampere yung pinakano doon niya. So sabi ko parang lang siya, yung charger portable for emergency lang, na yung kaya mong bantayan, hindi mo siya kayang pabayaan, hindi mo siya pwedeng apply na matulog ka na ganyan. Yung bantayan mo umaga, tapos nandyan ka naman sa bahay 6 to 8 hours, nasa bahay ka lang naman, so pwede mo siyang i-charge. Pero kung matutulog ka, hindi mo ka muna mag-charge. So yan lang. So ito yan. So pag ito yung ginamit mo, magpo-fault talaga yung charger kasi wala siyang neutral. So yung ginawa ko, kumuha ko ng isang wire kulay blue. So may extra kasi akong wire na blue. Ito ng blue. Ganito lang siya kakapal. Tapos yun yung sinaksak ko doon sa ground ko. Yung ginawa kong ground kanina. Yung ground na sa puno ng saging, kasi basa yung puno ng saging. Sa silang kasi ngayon walang ulan. Almost 3 weeks nang walang ulan sa silang. Kaya crack mo yung lupa. So dyan ko nilagay. So yan, 2 meters yung haba nito. So ginamitan ko lang ng ganito. Pinokpok ko lang siya. So simula ko nagpukpok dun sa taas. Pinokpok ko siya hanggang sa naiwan na lang ganyan ka taas. Para Tapos itong isa, emergency lang din tong isa. Kasi meron akong maraming extra wire na ganito. So ginawa ko, gumawa lang din ulit ako. Tapos kinonnect ko lang siya dito para emergency. Para kung hindi, parang kung bawa lang, kung hindi talaga to gagana, di baka dito din siya kukuha ng ground sa kabila. So parang dalawang ground. Pero kung darating na yung ko, yung isang in order ko na yung grounding rod ba tawag doon, yung copper. So dito na ako maglalagay, extend ko din dito. Dito ako maglalagay isa, yung copper. So ibig sabihin, pero hindi ko tatanggalin to. Para ganyan. Para isang ground, dalawa. Para mas safe na safe. Para hindi lang siya magbe-base sa isang ground. So yan na, guys. So ito yan. So itong bagong connection natin ito na nilinis ko na to, guys. So mag-electrician
electrician daw kuno tayo ngayon. Tapos ito yung neutral, so kahit saan naman dyan. So dito ko ilagay yan. Okay. Nagalaw na kasi ito guys, kailangan kong bilogin ulit. Maganda yung pagkatusok nito sa ilalim. Nuwagan natin. Ayan. Tusok natin ng maayos. Sagad na sagad siya. Ayan. Ayan. Oops. Ay, sorry. Ingat lang guys. So ito na siya guys, yung finished product natin. Linis na yan. Make sure lang natin na natusok lang maayos siya. Then hilahin na natin siya. Okay, ito. So ito na siya. Ito yung laman. Ito din galing lang din to sa ano. Mga na-demolish namin. So, ito. Mga sobra sa site guys. Sobra sa site. So ito. So ikot-ikotin lang natin para maging may bahay-bahay naman tong outlet natin. May bahay-bahay naman tong outlet para matibay siya tingnan. Ito guys, pwede to siyang ano, bawa lang kung mag-camping kayo or nabiyahe kayo ng long distance, tapos natingin mo yung lugar sa mahal yung gasolina, dalhin mo na lang tong outlet na to. Saka may baka sakaling may ano, matutuluyan kayong papayag na makapag-charge, kasi malaki din yung ano, 1.9 kilowatt na tina-charge. Tapos ito malaki-laki din yung kakainin, pero mas tipid siya kung manggagas ka, kung magbayad ka ng kuryente. Si BYD Shark kasi guys, ano lang, maximum lang siya ng, sa amin kasi maximum lang siya ng ano, 75% yung kakainin niya. Sa EV kasi yung 25% parang ano ito siya, parang kung sa cellphone pa ano, need charging na, i-on na namin yung HEV nun pag ganun na. Eh, parang 75% lang yung kakainin niya pag nakapag-charge na. Yan. So, yan na. Ito na siya. So, try natin guys ulit. Ha? Sasaksak ko lang tong outlet doon sa loob. Saksak ko lang to sa loob ng bahay namin, yung sa bahay na outlet. So, ito yung regular outlet namin guys sa bahay. So, ito yung isa sa TV namin to. So ito na yung sa ano, charger na outlet. Sasaksak na natin. Nilagyan ko ng ano, safety. So yun guys. So balik tayo dun sa ano, sa labas. So ito na guys yung ano, charger natin. So kaka-open lang natin to. Testing na natin. So lagay mo natin dyan sa gilid. Tsaka ito yung ano, charger natin na BYD. Sabi nila, pag yung power daw tsaka yung fault magbi-blink, ibig sabihin nun walang ground, so hindi ka pwede makapag-charge, error daw yun. Pero pag power lang, red lang yung lalabas doon sa ano, sa indicator na yan, na light na yan, power lang, ibig sabihin maganda yung grounding or pwede ka makapag-charge. So saksak na natin. Isin natin, saksak. Okay. Yun. Power, ibig sabihin pwede tayo mag-charge. Sige, try natin. So, niremove ko na to guys. So, ito na. Moment of truth. Pindutin. Thank you Shopee. Naka-chrome kami. Thank you Shopee. So, ayan. CBY din natin. So, ito maraming saksakan. So dalawa lang naman indicator. Ito siguro isa. Maraming saksakan. So ito yung talaga yung
Um, first time mo mag-charge. Connecting, charging, flashing, complete. Discharging, flashing. Charging yung green. Ano yung mag-flash? Connecting, flashing. Okay. Our Father Heart in Heaven. Joke lang. Okay. Orange, orange, orange. Yun. Oh my God. Success, guys. So, nagcha-charging siya, guys. Nagcha-charging din yung indicator doon. Good job daw, guys. Good job. So, ibig sabihin, pag green daw na charging, flashing, green, charging. Good job yan, guys. So, puntahan natin yung grabe kalat ng BYD namin. Pala BYD namin, guys, oh. Lumang owning. Bala kasi kaming bumili ng yung pang tent doon sa taas. Tsaka hindi pa dumating yung Shopee namin. Nalagyan namin ng doon sa taas din. Kaya yan. So, salamat Shopee. So, ito din, guys. Yun. Nagcha-charging na siya, guys. 1.8 kilowatt. Tataas yan, guys. 1.9, 33%. Kaso nga lang, 11 hours and 9 minutes mo siyang antayin. So, yun talaga, guys. Mahina yung kuryente namin dito sa silang. So, yun lang, guys. Update ko kayo siguro mamaya-maya kung anong oras ngayon. Anong oras ngayon. So, sa time ko ngayon is alas 6 ng hapon. So, try natin kung ilan yung madadagdag sa 33% sa 1 hour na charging. See guys. Update ko lang kayo. Thank you. Bye-bye. See you. Alright guys. Good evening. Sa oras natin ngayon is 7. 7 talaga sakto, guys. So, update. So, charging pa rin. So, charging pa rin tayo. So, nag-charge. So, puntahan na natin diretso wait lang, unlock ko muna kasi nakalock tayo eh. Unlock ko muna. Okay, unlock na. So, puntahan natin diretso. So, ito na siya ngayon. So, nagsimula tayo nag-charge kanina. So, alas 6. So, eksaktong 1 hour. So, kanina is 33% kung naalala ko, 33. So, pailawin natin. Walang ilaw. So, 33%. May ilaw tayo, guys. Wait lang. Yun, guys. So, ito na. May ilaw na. Yan, may ilaw na. 33. So, tumaas siya ng 2 kilowatt. Nag-2 kilowatt. Sarado na siya, guys. 33, 34, 5, 36. So, 4%. Yung madagdag niya sa isang oras. 4%. Grabe, ang tagal pala nito mag-charge. So, every 1 hour, 4%. Pag 1.9, range siya ng 1.8 to 2 kilowatt yung charging niya. So, yun yung range niya, guys. So, yun lang. So, 4% ang madadagdag niya pag 2 kilowatt lang. Pero mas maganda talaga yung naka-wall charger tayo, no? Kasi 7 kilowatt yun eh. So, di natin alam kung ilang hours siya mapupuno. Pero, sabi ni ChatGPT, 46 hours lang daw, mapupuno na daw siya. So, yun yung sabi ni ChatGPT. So, ngayon, sa experience lang natin, sa observation natin ngayon, hindi ko din sure kung tataas pa to, hindi. Pero, 1 hour tayo nag-charging simula kanina. So, mabot lang siya ng 4% yung charging niya.
sa isang oras. So yun lang yung update natin sa ginawa nating portable outlet. Tsaka combination ng portable outlet, combination din siya ng portable charger na libre ni BYD. So lang to, konting take note or caution lang na dapat panatilihin natin bantayan yung pagcha-charge natin pag ginamit natin tong ganitong klaseng pagcha-charge. Lalo na sa bahay na walang grounding, kagaya ng bahay namin, wala talaga kaming grounding dito. So, yun yung konting caution natin. Kailangan natin bantayan. Kaya yung advice ko, kung nasa bahay man lang kayo ng 6 to 8 hours o simula umaga, kung wala kayong lakad simula umaga pagising nyo 5 or 6, so charge nyo yung BYD nyo kasi nasa bahay lang naman kayo. So nandyan kayo kung ano man ang mangyari, kung ano man ang fault na mangyari sa BYD nyo habang nag-charge kayo, nandyan kayo. Hindi nandyan kayo agad. Yan lang naman. Kasi wala naman akong nakitang vlog or advice sa YouTube. YouTube lang naman talaga tayo. Si ChatGPT tsaka YouTube lang naman yung yung pagtatanungan natin muna ngayon. Kasi sa group chat ng BYD, wala naman din nagsishare kung paano, kung ano ang mga steps. Ayun guys, kung ano ang mga gagawin. So lang, konting ingat lang din sa mga nag-charge. So update ko kayo. Basta ito guys, sariling lang to, observation ko din, sariling sariling tawag dito guys, parang DIY o sa amin naman to. So kung may mangyari man, di recorded naman din. So ito na guys. So nakikita ko naman din sa ibang mga vlogger, sa ibang mga nag-upload, yung mga nag-upload na mga long distance nagbabatangas, gumagamit. Kaya din napaisip akong gumawa ng portable outlet na to guys, kasi nakikita ko din sa ibang nag-upload na gumagana din sa kanila. Nakamagana sa kanila. Tsaka may nakita ako sa Shopee, binibenta din to Nakita ko sa Shopee may nagbebenta din ng ganito. Nakaganda lang sa Shopee kasi may RCBO na silang gamit, yung breaker na RCBO. Tsaka ang gusto kong mangyari is yung outlet na ginawa ko, papalitan ko siya ng GFCI tsaka RCBO with grounding na copper grounding. Yun na talaga yung pinaka the best na safety. Sa ngayon, pinakita ko lang sa inyo basic. Kung wala pa naman kayong ganun, kung talaga, tawag dito, kung kailangan talaga nyo mag-charge, halimbawa nandun kayo sa Kabiasnan, nandun kayo sa part na walang charger, wala ding gas, so ito ang pinaka the best na gagawin. Ito ang pinaka the best portable. Yan lang talaga. Kasi on the way na din parang 2 days ngayon, magpapalit na ulit ako ng GFCI, tsaka yung grounding rod, tsaka yung RCBO na breaker. So papakita ko na lang din sa inyo ulit kung paano ko ginawa yung RCBO na may breaker. Kasama na yun, may box, naka-box na siya ulit. Para isang na lang, saksak, tsaka na lang, plug and play na lang din ulit. So ito lang to. For emergency use only lang itong ginawa ko ngayon. So yan lang guys. Thank you so much. Pasensya na kung may kung may nakapanood nito na sa tingin nila mali yung ginawa ko. Pasensya na din. Salamat. Thank you.